I'm fucking infamous. I'm one of the most notorious slashers in history, and I don't want to give that up. I am Chucky, the killer dog, and I dig it! Kumusta mga boss? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang misteryosong isla. Sinasabing ang islang ito ay may hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga espiritu daw na naninirahan dito, at maraming mga manika ang makikita sa isla. Paano nga ba nagkaroon ng maraming manika dito? At ano nga ba ang dahilan ng kung sino man ang gumawa nito? Halina't muli niyo akong samahan para alamin ang misteryo ng sinasabing Island of the Dolls. Pero bago yan, kung mahilig ka sa mga kwentong tulad nito, ay para sa iyo ang kwentong ito. Kaya pindutin mo na ang subscribe button kasabay ng pagsuntok sa notification bell para updated ka sa mga future videos natin. Simulan na natin. La Isla de las Muñecas, o mas kilala sa tawag na Island of the Dolls, ay isang isla na matatagpuan sa Xochimilco, Mexico. Ito ay may sukat na 12.2 hectares. Sinasabing ang islang ito ay may nakakakilabot at hindi maipaliwanag na karanasan. Marami daw masasamang espiritu ang naninirahan dito. Ang caretaker ng isla ay si Don Julian Santana Barrera at nag-iisang residente na nakatira dito. Nagsimula siyang manirahan sa isla noong naghiwalay sila ng kanyang kasintahan, kaya mas pinili niyang mamuhay mag-isa dahil na rin sa lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. Ang naging libangan at ikinabubuhay ni Don Julian sa isla ay ang pagtatanim ng mga gulay at mga prutas. Kaya naman, nagawa niyang makasurvive sa isla ng mahigit 50 years o 50 taon. Nagsimula ang kwentong ito noon pang 1950s. Ayon sa kwento, isang araw habang naglalakad si Don Julian sa isla ay may nakita siyang bangkay ng isang batang babae na nalunod sa isang kanal sa isla at nabuhol ang katawan nito ng mga water lilies. At sa hindi kalayuan ay may nakita din siyang isang manika malapit kung saan nalunod ang batang babae. Naniniwala si Don Julian na pagmamay-ari ito ng batang babae, kaya ang ginawa ni Don Julian ay isinabit niya ang manika sa isang puno sa isla bilang tanda ng pagrespeto sa batang babae at para matahimik ang espiritu nito. Pero dahil sa kasabihang "saw something that could not be forgotten", ay ganito na nga ang nangyari kay Don Julian, dahil kahit sa panaginip nito ay nakikita niya pa rin ang batang babae. Ang nasa isip ni Don Julian ay hindi pa rin sapat ang pagsabit niya ng iisang manika sa isla, dahilan kung bakit hindi matahimik ang espiritu ng batang babae. Kaya naman, ang ginawa ni Don Julian ay nagsimulang mangolekta ng mga manika para isabit ang mga ito sa mga puno at mga bahay sa isla upang hindi na siya gambalain pa ng batang babae. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, dahil hindi nagtagal si Don Julian ay nakakaramdam ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kadiliman. Dahil pag sumasapit ang dilim ay nakakarinig si Don Julian ng mga nakakakilabot na mga boses na tila ba nanggagaling sa loob ng mga manika na parang may mga sarili itong buhay. Nakakarinig din siya ng mga yapak na mga paa na tila ba sinusundan siya kahit saan ito magpunta. May mga naririnig din siyang ingay ng mga lata na parang pinaglalaruan. Bumalot ang matinding takot sa buong katawan ni Don Julian, kaya ang ginawa niya ay nagpatuloy sa pangongolekta ng mga manika para isabit sa mga puno at sa kanyang bahay, dahil naniniwala siya na ang mga manika ay pangtaboy ng mga masasamang espiritu. Ang karamihan sa mga manika na isinasabit niya dito ay napupulot niya lang sa paligid ng isla, kaya ang iba dito ay luma na at kulang na ang ibang bahagi nito. Hindi madali ang paghahanap ng mga manika sa isla, dahil sa pagiging desperado ni Don Julian para makakuha pa ng mas maraming manika ay nagawa rin niyang ipagpalit ang mga tanim niyang mga gulay at mga prutas ng mga manika. Pagkatapos nito, taong 2001, si Anastasio, isa sa kamag-anak ni Don Julian, ay nagpunta sa isla upang bisitahin siya.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay makikita niya ang isang nakakakilabot na pangyayari. Dahil habang naglalakad si Anastasio sa isla ay laking gulat niya nang makita niya si Don Julian na wala ng buhay o isa na itong bangkay. Ang nakapagtataka dito dahil ang pagkamatay ni Don Julian ay kapareho kung paano namatay ang batang babae. Nakita niya si Don Julian na nakalublob sa isang kanal sa isla at nakabuhol ang katawan nito sa mga water lilies. Ang isa pang nakapagtataka dito ay natagpuan ang katawan nito sa parehong lugar kung saan sinasabing namatay ang batang babae. Hindi rin maipaliwanag kung paano ba napunta ang batang babae sa isla. May mga nagsasabing gawa-gawa lamang ng imahinasyon ni Don Julian ang batang babae dahil na rin sa sakit at lungkot na kanyang nararamdaman. Isa itong misteryo na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng linaw. Sinasabing umabot din ng 50 years ang nilaan ni Don Julian para magsabit ng mga manika sa isla. Naging mas nakakatakot din ang mga manika dahil ang iba dito ay luma na at na-deform na dahil na rin sa katagalan ng mga ito. Dagdag pa dito ay ang mga insekto na nakatira sa loob ng mga manika at sa mga spider web na nakapalibot sa mga ito. Sinasabing may mahigit 1,500 na mga manika ang makikita dito at patuloy itong nadadagdagan dahil ang mga turistang bumibisita dito ay nagdadala ng mga manika para isabit sa mga puno sa isla. Pagkatapos mamatay ni Don Julian, ang pinsan niyang si Anastasio kasama ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay tumira na sa isla para alagaan ito at para na rin kay Don Julian. Ginawa na rin nila itong tourist attraction para sa mga taong gustong bumisita dito. Dagdag pa dito ay may mga mahalagang bagay siyang sinasabi sa mga turistang pumupunta sa isla na isinalin ko sa Tagalog. Mahalaga na huwag gagalawin o aalisin ang mga manika sa pagkakasabit nila at huwag din ililipat ang mga ito mula sa orihinal na pwesto ng mga ito. Ayon kay Anastasio, ang espiritu daw ng batang babae ay nananatili pa rin sa isla. Pagsapit daw ng dilim ay parang nagkakaroon ng buhay ang mga manika. Gumagalaw daw ang mga ulo nito at tila ba nag-uusap-usap na talaga nga namang nakakapangilabot. Ikaw, may takot ka ba sa mga manika? Kung ikaw ay takot sa mga manika, ang tawag dito ay pidiophobia. At ikaw, kaya mo bang pumunta o manirahan sa islang ito? Comment mo naman sa comment section. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Paalam!